Hello, hi, good morning. Good morning, Amerika. At syempre, magandang gabi, Pilipinas. Nandito na naman tayo para boljakin at manggigil. Kasama na kayo dito sa Jutang Pilipinas na Pulboronic Government. Okay. Pilit ko na huwag sumigaw dahil maaga, pero hindi ko masabi kung sisigaw ba ako or magpapakahina. Mga kababayan, itong katsyotahan ng presidente ninyong mga mga bangag, okay? Presidente at kabinete ng mga bangag. Okay? So ngayon, nasa nasa Amerika, di ba? Ang bangag yung presidente nang umingi-ngiwi. Nakita nyo naman the way na magsalita, yung manifestation ng pulburonik ay makikita mo na gumaganon-ganon ang gago. Okay? So mga kababayan, una, kaya siya nandito para what? Para bitbitin o baka binitbit nila yung mga recent na mga nanalo sa loto na garapalan ang kapal ng mukha. Simula ako sa lottery na every other day may nananalo. Ngayon may nanalo na naman, April 13, dahil kahapon, 222 million, pero tahimik pa rin. I mean, walang ginagawa ang Kongreso at Senado, kundi walang pakialam sa inyo sa Pilipinas. Dahil mga buwaka ng ina, mga jutang ginemes, ay pinakikinabangan nila, sila ang nakikinabang dito sa lahat ng mga nakaw na yaman, nakaw na, yes, na pera sa lottery at sa iba pang departamento. Actually, may article na inilabas, I think ang bilyonaryo, na 83% of national budget for 2024 ng Pilipinas, 83% of it ay na-disbursed na. The fact na first quarter of the year pa lang, inubos na. Baka binitbit na dito, kung saan man, nitong buwaka ng inang gobyernong ito. Kaya ako nandito para gumising kayo. Gumising, magsalita, dahil sobra na ang kakayupan ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, na kidnapper, smuggler, pulboronic, lahat na. Okay? Ngayon mga kababayan, inililiis nga nila ang issue ng usaping pulboronic, bangag, pagnanakaw sa loto na every other day. Ang smuggling business ni Lisa na makipag-partner kay Michael Ma na inappoint nila na special envoy to China back sa kabila ng pagkasampot sa smuggling. Ang pagka-connect nila, pagbigay ng security, ng proteksyon kay Sayarot, Mark Anthony Sayarot, na nahulihan ng tunay-tuniladang pulburon at iba pang klaseng pangsingot, okay? O pagsingot ng, alam niyo na yon. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito yung araw-araw na usapin, okay, na iniiwasan ni Marcos Jr. ang pagpulburon test and everything. Noong bago siya pumunta dito sa Amerika, nagsalita siya, okay, nagpasikat, nagpakitang gilas, na horrified daw siya dun sa sinasabing secret or gentleman's agreement, okay, ni Pangulong Duterte. Right? Sinagot na yan ni Pangulong Duterte, okay, na walang legal o formal contract with China na sinasabi, tawag din na siya doon, walang kontrata, walang formal contract, mga palangga, between China and America, doon sa sagot ni Pangulong Duterte sa press conference. Kaya wala dapat ika-horrify, okay, itong si Marcos Jr. The reason why na sinasabi niyan, horrified siya, o natatakot siya, nanginginig siya, dahil yun ay katang-isip lamang niya, dahil kapag bangag-bangag at pulboronic ang isang tao, kahit wala siyang nakikita, wala siyang naririnig, di ba? Meron siyang nakikita na sa sarili niyang mundo. Ang tawag dyan ay hallucination. Epekto po yan ng Judictus Benedictus
o addictus benedictus ng pulburon. Kasi, mga kababayan, okay, tinanong ko dito yung interview niya. Okay? Pinanood ko yung interview niya kahapon. Parang press con niya doon sa Amerika sa harap ng mga Pilipino. Okay? Ang sinasabi niya, di ba, una bago siya pumunta ng Amerika, horrified daw siya. Dito gusto daw niya makita itong gentleman's agreement na ito. Paano niya makikita itong gentleman's agreement, okay, na pag-uusap na presidente ng China, si President Xi, kung gentleman's agreement nga? Ikaw, jutang din ng bangag-bangag kayo, pati mga kabinete, pati mga nakapaligid sa inyo, hindi nyo ba naintindihan? Kahit i-google nyo, mag-google kayo, ha? Sarap yung gurgurin talaga dyan sa pwesto ninyo eh. Ang ibig sabihin ng gentleman's agreement is a mutual understanding, verbal, most, okay? Ng gentleman's agreement ay pagkakaintindihan, pagkakaunawaan ng dalawang parties o dalawang bansa na nagkakasundo sila sa isang usapin katulad na lamang na sinasaksakutin sa taong bayan na ang West Philippine Sea o ang ating karagatan ay baka pinamigay na ni Pangulong Duterte. Bakit hindi mo tignan dyan, mag-swimming ka dyan sa sa West Philippine Sea, gago ka kung may binigay si Duterte. At yung sinasabi po ni Marcos Jr., mga kababayan, na horrified siya. Kailangan makita ko yung gentleman's agreement. Eh gago